Isa sa pinakamalakas na bus sa Pilipinas? Tara, subukan natin. December 28, 2024, pabalik na tayo ng Manila. Sakto naman nakapila ang isa sa pinakamalakas na bus na bumabiyahe dito sa Pilipinas. May lakas itong 450 horsepower, powered by Volvo D11C, at ang body nito ay gawang Auto Delta, ang isa sa local bus bodybuilders dito sa Pilipinas. Dito sa ating biyahe, malalaman kung gaano nga ba kalakas ang Volvo B11R pagdating sa matatarik na kalsada at kung gaano nga ba kaganda ang suspension nito sa mga lubak. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, maglakbay muna tayo. One of the features ng unit na to ay naka-electronically controlled air suspension na, kaya pwede mo ring i-adjust ang suspension based on road condition. Naka-automatic transmission at may sensor ito na kapag overlean sa kurbada ay kusa ito magme-minor for safety. Ang mga kasama natin driver ngayon ay sila Sir Pila Albert Amascual at Kuya Jun Dayag. Sila ang may regular sa unit na to dahil bago ka mapagmaneho ng Volvo ay kailangan mo muna umattend ng seminar. Ano oras tayo dumating yun, sir? Dumating? Araw na yan. Depende sa medyo traffic sa Bicol. Ganda ng suspension niya, sir, no? Di maramdaman? Bali ang pamasahe magmula Biliran hanggang Metro Manila ay 2,356 pesos, less 20% naman para sa mga discounted. Kasama na din dito ang bayad ng ticket sa barko. May ilang bayan tayong dinaanan dito sa Leyte para mag-pick up ng mga pasahero. Isa na dito ang bayan ng Carigara na dati rin pick up station ng Ultrabus. Ngayon pinipigilan niya na konti ko. Hindi yung sagat. 1, 2, 3 yung mga retarded. May mode rin, no? Wala kasi yung train ito. Kaya di ka na umapag ng train. Ito lang kagandaan. Gaya ng mga dayo, mahina. So, sa kanila eh. No, it's just... Oo, pati yung mga hike. Napakat na ako ng 100. Hindi ko pa rin makuta-butan. Sabi kayo wala. Walang limit yan. Wala kang- Pero sa ahon, dali sa ahon. O sa ahon. Paano pangalan ng vlogger? Mang nalakbay. Mandalalakbay. Makalipas na 3 oras na paglalakbay from Biliran ay nakarating na tayo ng Tacloban, Leyte. Dito na magpapadiesel ang ating sinasakyan. Kada gastos nito ay inaabot na more or less 120 liters or nag-range ng 6 to 7k pesos. Pero ng time na ito ay 55 pesos lang per liter ang diesel. Nitong April 2026 ay pumalo ito ng 150 to 170 per liters or nag-range ito ng 18 to 20k kada gas up. Eric yan. Para si
Kapal ko. Ay, playado dati yun, sir. Ano? Hindi. Mga kilala, Diyado kasi may-ari yan eh. Ay, yung may-ari niyan ngayon. Oo. Sa ball rin, sa ball. Oo. Lahat ng cargo. Libre? Ano, Serik? Bakit to? Ha? Bakit to? Salamat. Salamat ha. Mr. Dumas. Merry Christmas. Sige, salamat. Tulog ka ta. Oo. Hala. At andito na nga tayo sa San Manico Bridge, ang isa sa pinakamahabang tulay dito sa Pilipinas na nagdudugtong sa mga isla ng Samar at Leyte. Yun na kasi mabidyo dito yun. Yung silver dyan. Oo, nakadaan pa. Sa tulay. Oo. Andyan na ako nung mana na yun eh. Nung 23, naman kami dyan eh. Dahil kami naman, nakadaan kami dyan. Tapos lumabas na lang kayo. Hindi, pa Manila kami. Pa Manila. Ayaw nga pala, di ba? Nagano ko na. Kaya lang, pagbalik namin, panamal na naman kami, hindi na kami nakadaan dyan. Yung ano, yung simulan namin ngayon, yung panamal kami, nakapusot pa kami. Rotary. Ay, breakdown yan. Malutaw. Taga rito ba yan? Ano yan? Taga rito yan. Finally, nandito na tayo sa unang meal stop dito sa Santa Rita, Samar. Naimbitahan tayo for free meal nila Sir Mascual dahil kanila din pala itong restaurant. Nandito din ang ilang bus ng Silver Star na pipila sa Tacloban Terminal kinabukasan. Noong mga time na to ay kulang ang mga bus kaya may mga South City dito na sister company din ng Silver Star na may special permit galing sa LTFRB para ngayong peak season. Ano sira na kay Pedro? Ano daw, balabag. Balagbag? Ay, top crop yun. Airbag. Unahan pa natin sila. Oh, andun na pala sila. Sa phone na. Tapi, Pingit mo na yan. Magpapalitan din dito ang mga driver. Si Kajun Dayag naman na magmamaneo hanggang Albayag, Samar. Isa din to sa mga matatagal na driver ng Silver Star at matagal na din nagmamaneo sa South Road. Dito natin malalaman kung matagtag ba ang suspension ng Volvo V11R dahil masyadong malalim ang mga lubak dito sa Samar. Para sa akin, mas maganda ang suspension nitong Volvo V11R kumpara sa uli natin na sakyan na Higer Tourist. Kahit na may nadadaanan tayong malalim na lubak pero para ka lang nitong dinuduyan. Madaming one-way na kalsada dito sa Samar, kaya nabutan tayo ng DLTV Volvo V8R na galing Ormoc. May lakas itong 330 horsepower at napalaki ng agot nito sa Volvo V11R na may 450 horsepower. Kaya pagdating sa performance, sa arangkada at sa ahon, ay mas lamang itong ating sinasakyan, lalo na kapag puno ng bagahe.
Nakarating na tayo sa second meal stop dito sa Calbayog, Samar. Last trip tayo from Leyte kaya challenging umahabol pa tayo sa slot ng barko. Si Sir Ramascual ang mag-on wheel hanggang Allenport. Dati din itong driver ng United Land Transport o mas kilala nating Ultrabus Green. Navigator nila. Golden Dragon na bago. Oh, yung navigator. Oh. Yan yung rawis, no? Hindi ako ganun sa anuhan na. Sa nang tadahan, talo yun. Pero kung sa anuhan na, ayun ko, kung wala lang ito speed limit, isang daan, wala na to eh. Yun, natapak na ata ng higit sa isang daan na. Sabay ko yun dyan yung Raymond na ano, na dayo. Dahil na parang waiting seat lang na akong tinira. Parang waiting seat lang akong tinira, pero isang daan natakbo ko nun. Yan Raymond? sa ano, pa-straightan ng, padating ka ng ano, Pulanggi, di ba ba? Ah, Pulanggi. Straight yan dyan. Tapos pagdating mo yung Pulanggi ng timbangan ng mga Yung diretso na yung kadiretsuhan yan dyan talaga. Wala na, isang daan na takbo ko, parang waiting seat ang tinira ng Raymond na dayo eh. Dahil ang tuloy ng Raymond ng bis. Siguro 120 na ata yung takbo. Daiwo? Dayo. Yung katulad namin ng mga Daiwo, yung 1,001, yung 1,000, 1,000. Yung 11 to 1, yun, yung katulad na yun, Daiwo. Oo. BB115, no? Oo, yung nasa likod yung ano, yung makina. Hindi kaya ng mga ano, yung mga Eagleser na front engine. Ito sa dito 120, ata yung takbo na, nung isang daan na yung taking. Dimaan lang. Oo. Yung kung wala lang itong speed limit, siguro ba, hindi ata kayo magigyan ng nangingilayo. Josie Proof pa. Oo. Yun lalagyan namin, wala nang ingay. Tatanggalin niya lang na. Tinatakpan. After 11 hours na biyahe, ay nakarating na tayo ng Allen, Northern Samar. Tatlong port ang dinadaungan dito ng mga bus, ang Montenegro, Pascat, at itong Santa Clara Port. Dito tayo pinasakay ng inspector dahil nakabot tayo ng slot sa barko. Saktong 2 AM na marating natin ang Matlong Port. Dapat 9 to 10 PM ay nandito na tayo kasi delay ng almost 5 hours ang barko dahil may kalakasan ng alon. Nakasabay natin dumaong ang Montenegro, sakay ang isang Silver Star na nakasabay natin sa Santa Rita Mill Stop at ilang bus ng DLTV at Davao Metro Shuttle.
Pasado alas 3 ng madaling araw nang makarating tayo sa third meal stop dito sa bayan ng Sorsogon. Dumating na din ang mga bus na sakay ng Montenegro na nadili rin ng almost 5 hours dahil sa lakas ng alon. level oh. Pamar. Ganda yung iskanyan na yan kay yung estribo dito nga sa taas din inaano lang. Pinipindot. May remote pa yan sila. Kaya nga. Yung ano, yung kagsawa, yung mga unang gumawa ng iskanyan. Yung touring. Eh, doon yung napila sa may HM. Sa may ano, ano yan ni Mo. Ano yan, si Homer. Talagang kumita na bumugas yung stable na hindi mo na kinalaw. Smart. Smart. Parada sa gilid. Ito talo ito sa kadaan itong indicator, yung ilabil na indicator yan. Talo yan. Kaya lang, hindi ako pinantanan ng ganito bata. Ito ng isang daan, wala na, lalo na. Yung ball po ng ano. Itong gusto kong kasabay, itong ng Raymond. Ito.
Inumaga na tayo na marating natin ng San Fernando, Camarines Sur. Dito tayo magpapag-asap sa dating mill stop ng Bilranco. Pero nung mga araw na to, may lambas na lang sa kanila ang nabiyahe. Dito naman sa libmana ng mill stop ng Silver Star. Habang nakasabay pa natin ng mga pa-southbound, dulot ng traffic sa Quirino Highway. Dapat ay pasado 10 PM sila dumadating dito. Sirsalo yata ito. Sirsalo mo. This time, si Kajun Dayag naman na mag-on wheel mula Libmanan hanggang Lucena. Bukod sa lubak, mapapasabak tayo sa traffic, dulot ng sira-sira at ginagawang kalsada. Nakasabay natin ang kauna-unang Scania bus dito sa Pilipinas. May lakas itong 360 horsepower, powered by Scania DC13. Scania. Reyes ng body na ito no? Oo. Ito yata yung orig eh. Maliwa pa rin sila. Basta tayo sa may, di ba, dito sa natin yung kamerta. Di ba yun? Itabot siya ng ano. Pagkalabas natin ng Quirino Highway ay huminto tayo dito sa Barangay Tabugon, Santa Elena. Dahil may senyor na nagpapaalam para mag-CR. Saktong huminto din naman ng mga kasabayan nating bus sa Matnog Port. Tikiman lang kayo dalawa. Wala ko rin na doon. Wala. Biyahe ka na! Kaya diretso yan, diretso na. Oo, yan na. Ito sabi na sa barko. Bumiyahe. Wala kayo, grabe yung traffic. Ay natural, hindi mo ko. Parang ka talaga bibiyahe. Baba. Ay, hindi na. Uy, sinina. Grabe yung traffic. Mula pa tuyok ka lang. Pagdating ng Gumaka, dito tayo dadaan sa isa sa pinakamatarik na kalsada sa Quezon. Hindi advisable dumaan dito ang mga truck na may mabibigat na karga dahil maaari ito pagmulan ng aksidente, lalo na kung hindi kayanin ng preno. Naka-power mode.
890 oh. Pag pa southbound guys sir, nadaan rin kayo dito. Saan? Rapper. Kasi ganitong umatak ito kasi naka-condemn na ito sana wala na upload ito eh. Wala nang Wala na upload. Tubig na ano. yung AdBlue. Condemn na ito eh. Mas malakas pa pag may AdBlue. Oo. Tubig pati ang sakit. Mahal yata yung ano nun. Kali dalawa yung bibili ko. Diesel, ano siya ito. Wala na ito, hindi na makatakbo lang ganito. Parang naglalakad ka na lang. Wala, dito pa siya nagmatagas. Ulam. Ito yung nakakabitin dito no? Yung may ano na lubak. Tawel. Finally, ay nakarating na tayo sa huling meal stop dito sa Lucena. Para sa akin, isa to sa mga sulit na kainan, bukod sa abot kaya ay madami ang serving. Papasalamat tayo sa dalawang mabait na driver at kay Sir Rico na inspector dito sa Lucena. Based sa naging performance ng Volvo V11R, ay isa to sa mga pinakamagandang bus na ating nasakyan. Especially sa mga sira-sirang kalsada, hindi ito matagtag. Maganda ito sa mga pasaherong mahiluin sa biyahe dahil ang suspension niya ay stable pagdating sa kurbada, kahit na mabilis ang takbo. Dagdag mo pa ang safety features ng unit, particularly itong preno. Kaya abangan ang susunod nating biyahe mga kalakbay.
dahil kaya pa palang kuhain ng 24 hours bus ride from Manila to Tacloban.